pong sinasabi po ninyo na mga parang naghahabilin na ang dating presidente at butot balat na lang siya ngayon, meron ba hong naipakita sa inyo na picture man lamang ni dating presidente sa kanyang kasalukuyan pong physical condition? Wala talaga, Ted. Wala talaga. Nagre-rely lang tayo doon sa sinasabi ng kanyang mga family member na nakakaroon talaga ng person kanya doon sa loob ng kulungan. So, yun lang po. Sabi ni Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte na yun daw, butot balat na. So, doon lang tayo kumukuha ng informasyon. Kayo ho mismo, Senator, kahit sa telepono man lamang po, hindi nyo pa nakakausap ang dating presidente habang nasa Dahig? Hindi pa talaga, Ted. Dahil lalo-lalo na ngayon, umuwi na si E.S. Bingbong Medialdia from Dahig. Nung nandun pa si E.S. Bingbong Medialdia, siya ang pinaka point of contact ko. Kung meron ako ipaparating kay Presidente at kung meron namang pinaparating si Presidente sa amin, siya ang contact doon. Kaso nandito na siya, nakauwi na siya dito. So, wala na talaga. Wala na kami contact sa kanya. Si E.S. Medialdia ho ba, kumusta naman? Last time nagkita kami sa Davao, medyo okay naman. Recovered naman siya sa kanyang operation. Okay. Sige po. So, si Senator Robin Padilla din ho ba hindi nakaharap mismo ang dating presidente nung siya nagpunta sa Dahig? I don't know. Pero as far as I can surmise na hindi siya nakapasok dahil family members lang talaga ang pinapayagan. Okay, sige po. So sa ngayon nga po, na ganun umano nga ang sitwasyon ng dating presidente, may panawagan po kayo for his repatriation. Can you expound further po, Senator, please? Yes, yun lang din, no? Tayo nakikiusap sa ating mga kasamahan sa Senado na tayo magpasa ng resolution expressing the sense of the Senate asking this government to facilitate the immediate repatriation of our former President Duterte for reasons of, number one, sovereignty, and number two, reconciliation, kung gusto nila yon. At number three, yung humanitarian consideration because of his present health condition. But so far po, itong resolution na ito, 3 pa lang kayong pumirma? 3 pa kaming pumirma and I'm sure meron pang ibang pipirma niyan pero nasa compacity, nasa kanya-kanyang lakad pa kami ngayon. Dahil hindi pa 28th Congress. But once we open the 28th Congress, I'm sure maraming susuporta niya. Dahil hindi naman yan nakakakuha sa kanila, hindi naman yan nakakasama sa kanila kung suporta sila na maibalik yung ating former president. So, I hope na, I am very positive na may susuporta pa dyan maliban sa aming 3 o kaya sa aming members ng Duterte Black, marami mayroon pang susuporta. Opo, sige po. Kahapon po, may mga balita na sinasabi na parang sa palagay ho ba kaninyo ay parang naghahabilin na ang dating presidente, the fact na yung mga statement ni VP Sara about cremation, etc. Paano niyo po ito tinanggap, sir? At ano po ang inyong pahayag dito? Nalungkoted. Isipin ko man lang na mangyari sa kanya yun. Talagang kalungkot. Senator? Hello. Hindi ko mapigilan na yung tao na ginawa na yung lahat para magsilbihan ng ating bayan, ang ating bansa, ay hayaan na lang natin mamatay doon sa kulungan ng foreign land sa kamay ng mga banyaga. Napakalungkot. Ako po talagang nalulungkot talaga, Ted.
Ito pong ganitong mga sinasabi ni VP Sara about yung mga habilin, opo, meron po bang ah, basihan itong sinasabi ni Senator Padilla na ito po ano, ito po, basahin ko lang po ito. Simple lang naman ang logic. Kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC, sa tingin nyo ba hindi magdudulot ito ng kaguluhan sa Pilipinas? Ano po ang inyong kaisipan dito, Senator Bato? Well, kanyang pananaw yan dahil talagang sasama ang loob ng karamihan ng Pilipino. Particularly yung mga taga Mindanao at yung mga part ng Visayas na talagang all out na nagmamahal kay Pangulong Duterte ay talaga sasama ang loob. At you can just imagine, hindi naman tayo, we are not a warmonger, we are not warmongering, we are not nananakot ng destabilization or what, pero you can just imagine yung sentimento, yung totoong sentimento ng military and the uniform personnel, no? Pinakita nila doon sa yung absentee voting, no? Straight na binuto lahat ng Duterte. Ayun ang kanilang pinapanalo sa absentee voting ng military at police at uniform personnel. So, yung sentimento ng mga tao na yan ay nandoon talaga. Nandoon sa kay Pangulong Duterte, pero hindi lang nila freely may palabas yung kanilang saloobin, yung kanilang damdamin. Yung pong repatriation na inyong resolution, the fact na sabi nga po ng gobyerno na beyond na ho ito sa kanilang poder kasi nga nasa ICC na eh. Oo. Meron, umaasa pa ba kayo na may kahihinatnan itong resolution na ito? Kasi wala namang kontrol na po dito ang pamahalaang Marcos. Well, sa amin naman, with their pagbigyan, just in case makinig yung ating gobyerno, yung ating Pangulo, in particular, no, kung halimbawa, papag-agrihan ng majority ng mga senador na magkakaroon kami ng ma-approve yung resolution namin at yun ay ma-adapt as the sense of the Senate. At kung ito'y pakinggan ng ating Pangulo, ay sa amin naman, whether or not maibalik dito physically talaga dahil nga we understand the complication na wala na sa control natin yan dahil nandun na sa ICC. So at least ipakita man lang, kung may ipakita man lang ng ating gobyerno na yung intention nila na ma-repatriate yung ating Pangulo pabalik dito. Kung sa amin niya sa PMA, kuwan na ba? At least magpakita ka ng attempt. Magpakita ka man lang attempt, at least satisfied na kami. Magpapakita ka ng attempt, ibig sabihin, pinakinggan mo yung sense of the Senate kung magpakita ka ng attempt na gano'n. Yun lang naman. Yun lang sa amin. Iba baka mamaya, pakinggan siya. Kasi sila naman ang naghatid doon kay Pangulong Duterte sa daig. Baka pakinggan siya ng ICC na, pagkasabihin ng ICC na kayo naman nagdala niya dito, so hiningi niyo papalik. Ibalik namin dyan sa inyo. Gano'n lang na mga posibilidad eh. Opo. Sige po. Pero kasi nga ang concern po ng mga sa kabilang banda po naman, Senador, mga umano'y biktima, kasi kapag pinauwi yan, yung security namin, yung pagbabanta na naman sa amin, mga ganun pong usapin. Ano po ang inyong masasabi doon, Senador? Paano naman magbigay ng threat sa buhay nila yung isang matanda na butot balat na ay nakikiusap na nga lang na tayo na ibalik dito. Pagbalik dito, mag-threaten pa sa buhay nila ay napaka-imposible naman mangyari yan. At saka, hindi na yung presidente. Former presidente, kinulong na nga eh. Kaya ng gobyerno ni President Bongbong Marcos na pangalagaan yung kanilang seguridad kung yan ang concern nila, yung threat to their life, threat to their security, threat to their safety.
Kaya yan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na pangalagaan yung kanilang concern. Opo, sige. So, Senador, maiba lang po ako. Ito pong mga missing sa Bungero case, di ba kayo po nag-imbestiga dito? Ngayon po na may mga bago na mga informasyon, yun ho bang inyong Committee on Public Order dati na hinawakan? Sa inyo pa rin ho ba ito? At kung sakasakali po, ano pong tingin po ninyo? Kailangan bang buksan ang inyong investigasyon? Nasabi ko na kahapon din na nag-wrap up na yung aking committee sa pag-imbestiga. Yung aming committee report ay adopted na sa plenaryo, adopted na ng Senado, at kasama doon sa aming recommendation sa committee report namin ay dapat ipagpatuloy ng PNP at ng NBI yung kanilang investigation para makuha talaga yung mga mastermind na ito. But then, kung pagbalik namin at I presume, ako pa rin ang hawak ng Public Order and Dangerous Drugs Committee, at kung merong, I heard that one incoming senator-elect na nagsabi na magkakuan daw siya, request daw niya na conduct ng investigation, reopen ng investigation. So kung may resolution siya at ma-file yan at ma-refer sa committee ko, then we will do it. We will do it. During your investigation, walang salaysay o anuman pong at least probable cause or iota of evidence linking Atong Ang sa mga missing sa Bungero? Meron naman, no? But not solid. Yung merong nakatakbo doon na dalawang sabungero na narinig niya doon sa usapan habang nag-uusap ito si Dondon Patidungan at allegedly si Atong Ang daw. Tinatawag niya na boss. Nag-uusap sila sa cellphone na may instruction na binibigay daw kay Dondon Patidungan na ibiyahin na ninyo yan, kunin na ninyo yan at ibiyahin nyo. So yun ang narinig nung yung witness doon sa sabungan. So isa yun sa nagli-link ng sa pangalan ni Atong Ang, pero very very weak kasi hearsay pa rin yun, Ted. Hearsay na ang dating noon. So, kailangan pa talaga natin ng mas mabigat. Kaya nga, sinabihan ko yung sa ating committee report, we recommend PNP and NBI to continue with the investigation. Opo. Nung panahon po ninyo sa inyong investigasyon, meron na bang nababanggit na mga police officials and personnel na involved dito? Meron, Ted. In fact, doon sa committee hearing natin mismo, may mga police na membro ng Batangas Police Provincial Office Intelligence Division, Intelligence Section na tinuturo, mga intel operative, tinuturo positively nung nanay, asawa at kapatid nung isang missing na si Mr. Lasco na isang Master Agent. Master Agent na dinukot doon sa loob ng bahay nila sa San Pablo City, Laguna. Laguna. San Pablo City, Laguna, yeah. Yeah, dinukot. Positively identified. And nakasuhan ito, Ted. Kinasuhan ito ng sa ADG itong mga pulis na ito. And I don't know kung ano na nangyari sa kaso. Pag-hingi ako ng update sa ADG. Okay, sige po. Opo. Sir, kayo po bilang dating Chief PNP at naging investigador, ano po ang inyong so far assessment sa mga balita na lumalabas dito sa kaso ng mga sabungerong ito at ano ang maaari nyong pwedeng sabihin o advice man kung mamarapatin po ninyo kay Chief PNP Torre ngayon sa ginagawa po nilang investigasyon? Well, they should dig deeper into their investigation at establish an airtight case
against the perpetrators nitong krimen na ito. Dahil I am sure, kahit sino man siguro, hindi ba naniniwala na itong 34 na mga sabungero ay will just vanish in thin air at napakagaling na pagkagawa. Hanggang ngayon, wala tayong makitang body of the crime. Kaya nga, hindi tayo nakapag-file ng murder case laban doon kinapatidungan et al. Ang naipile lang na kaso noon ng CIDG ay serious illegal detention at kidnapping ata ang nakaso nila. So, malinis na pagkatrabaho ito, Ted. Ito'y hindi basta-basta lang mangyayari randomly, kundi well-planned, well-organized, well-orchestrated, and well-funded itong krimen na ito. So, dapat ayusin ng PNP para mabigyan ng hustisya yung mga nawawalang mga sabungero. Sa papanghuli po, Senador, hindi ko alam kung narinig ba ninyo o nabasa na yung pong pinakahuling pahayag na nanggagaling po sa DOJ kahapon na mukha daw pong may kaugnayan yung pong mga patayan na ito sa mga sabungero, doon din po sa mga responsable sa mga extrajudicial killings na nangyari during your time. Ano po yung masasabi doon? Ano masasabi ko lang sa kanya, Ted? You work where your evidence leads you. Kung saan papuntang ebidensya din na kung sino matutumbok ng kasuhan ninyo. Kasuhan ninyo. Huwag tayong gagawa ng mga teorya na magkaroon na naman ng ayuta of sabihin naman ng tao na ay may kulay politika na naman itong investigasyon na ito dahil ililink na naman kay Pangulong Duterte itong investigasyon na ito. Sana direct to the point sila kung itong mga tao na ito ay na-involve sa itong pagpatay ng mga sabungero at involved din sa war on drugs, extrajudicial killing ng war on drugs, din gamitin nilang ebidensya, ipin down nila itong mga tao na ito. Basta kung saan lang, hanggang saan yung ebidensya, gawin na lang nila yung trabaho. Okay, sige po. So, Senator Bato, kami po'y... may tanong ka ba, Cha? Okay, may pahabol lang pong tanong. Ito pong si Cha. Go ahead, Cha. Yes po. Senator, opo. Yes, nagkaroon po kayo ng pahayag. Sinabi nyo nga rin po kahapon na ang Duterte 7 dyan sa Senado in full support po dito sa Senate leadership ni Senator Cheese Escudero. Dahil sabi nyo po, bukas po kasi si Senator Cheese sa lahat ng panig at nakikinig sa lahat. Ang ibig sabihin po ba nito yung maugong din na posibleng pumalit po sa kanya o makalaban niya sa Senate leadership na si Senator Tito Sotto, hindi po bukas sa lahat ng panig? Hindi ko man sinasabi na hindi bukas. Pero mas nararamdaman namin ngayon sa under the leadership of Senator Cheese Escudero na he is very open and is very fair when dealing with his colleagues. Mm-hmm. Wala siyang nilulook down na kasamahan namin, wala siyang ini-small, wala siyang kumbaga, Senate President ako. Ikaw, baguhan ka lang na senador, wala kang kwenta, wala kang alam. Hindi ka dapat magsasabi ng ganito. Hindi po ganoon yung ugali ni Senator Cheese. Yung po siya. Fair po siya magipag-deal sa amin at nirespeto kaming lahat. So, with that, we are convinced na karapat-dapat lang na ipagpatuloy niya yung kanyang liderato, yung kanyang pamumuno sa Senado. Wala pong kinalaman ito, yung boto ng Duterte senators natin sa posible pong impeachment trial ng Vice Presidente, kung bakit po si Senator Cheese ang gusto ninyong suportahan? Wala kasi kung ang consideration namin na siguruhin namin na amin yung Senate President, kaya namin ibuboto, ang ikuha na lang namin is kung ang consideration talaga namin na doon lang kami nakatutok sa impeachment. Maniniguro lang kami sa impeachment na amin yung Senate President. Ginawa na lang namin sa Senate President si Amy Marcos o kaya si Dante Marcolita. Kasi yun talaga, yung mga diehard man talaga yun na magkasiguro tayo. Pero ang aming consideration dito is yung leadership na nakikinig. At
pinapakinggan kami lahat. So, yun lang ang aming nagustuhan sa kanya. Opo. Hindi po yung tungkol sa impeachment. Dahil kung impeachment ang pag-usapan, kilala mo natin si Chis Escudero na malapit kay First Lady. Di ba? Malapit sa mga tao sa Malacanang. Bakit natin suportahan kung impeachment lang ang habol natin? Kundi, ang talagang quality ng leadership niya, yun ang medyo sa akin personally, nagustuhan ko. Malapit pala si Senator Chis kay First Lady. Ay, Hindi ko alam. Ay, galing kay Senator ba to? Hindi ko alam. Di ba kuwan siya, yung kasama, di ba may kuwan sila, yung basta hindi ko lang masabi ng kung ano talaga in particular, pero alam ko talking terms sila, magkakilala sila. Opo. Sige. Sir, kayo, are you going to attend the SONA? Hindi, Ted, hindi. Hindi ulit. Hindi ulit. Opo. Bakit po, Senador? Bakit po, sir? Ayaw ko makipagpastikan, Ted. Masama ang loob ko. Masama lang ang loob ko. Kaya ayaw ko makipagpastikan. Sino pa po ang hindi sisipot sa SONA sa pagkakaalam po ninyo, Senator? Ewan ko, si Senator Bongo, mukhang hindi rata sisipot. Ewan ko lang si Senator Robin. At saka yung ibang mga kasama ko sa grupo namin, hindi ko alam kung... Kasi we leave it up to individual feelings mo na yan. Individual decision making mo na yan kung gusto mo. Huwag mo na idama yung iba. Kung ayaw mo, huwag mo idama yung iba. Kasi ako lang, personally, hindi ko feel, ayaw ko makipagpastikan. Alangan na, makita ko yung mga congressman doon, makita ko yung mga tiga Malacanang doon, na makipag-smile tayo doon, na masama ang loob natin sa kanila. Ayaw ko na lang. Opo. At yan nga po, yan si Senador Bato de la Rosa. Sinasabi niya lang ang kanyang damdamin at yan po iginagalang din po natin. Straightforward. Okay, tama din po. Yes, yeah. Yun lang naman, mabuhay tayo sa katotohanan, huwag sa plastikan. Sige po. So, Senator Bato, sa uulitin pag may mga ganito pong issue, kami po itatawag sa inyo para kayo mismo po makapagpaliwanag sa bayan. Yes, Ted, anytime. Please, tawagan nyo lang ako. Pasensya na sa nagdaang panahon at kung tumatawag kayo sa akin, hindi ko kayo nasasagot dahil nasa bakasyon tayo doon sa kabundukan ng Mindanao at medyo bahina ang signal. Opo. Naunawaan po namin. Salamat po na marami, Senator. Mabuhay. Maraming salamat, Ted, at DJ Chacha. Mabuhay po kayo.